happy Father's Day. Namo Happy mga Father's fathers. Yes. Bawo mo nga mga mothers. Nakadungog na ba mo sa inyong pag-join sa Focus for Christ sa bangko pa? Naabay na ingon ninyo nga once you join Focus for Christ, walay kahumanon ang inyong madungog na teachings. Kadungog mo sa ingon man yun na. So, ikan sa inyong CLP, yung nag-MER, yung daghan na po ng mga teachings. Bisan pa o member ka, bisan pa unit head ka, chapter head, or maabot na sa international coordinator ka, naadyon na iya po yung mga teachings na para na to. So, bisan asa pa ta posisyon sa Focus for Christ, na ako na gipaangay ang Focus for Christ na mga teachings para ka na to. So today, brothers and sisters, sa Foundation of Christian Living, talk number 6, we will discuss on overcoming the flesh. So as we grow in our Christian life, we encounter personal problems. Diba? So, naadyo na yung mga trials, na yung mga problema. Ang source aning mga problema na to sa itong kinabuhi, magikikan sa the Word. So, nagikikan sa kalibutan o nagagikan po sa panulay. Then, nagagikan sa gitawag o the flesh. Kaning kalibutan o kaning sa panulay, outside man sila, external forces ang tawag aning nila. So, basta external gani, murag sayon-sayon naman na natong pangitaan o pamaagi kay external man. Gawas aning internal. So, kaning enemy within us, this is the enemy within. Maunay gitawag o the flesh. So, to understand more about the flesh, ato usang i-discuss o unsay dili nagpasabot o the flesh. Ang atong lawas, wala na siya mo ipasabot sa the flesh. Ang atong pong mga emotions, dili na mo ipasabot sa the flesh. Ang atong mga sexual desires, dili po na mo ipasabot sa the flesh. The flesh refers to human nature separated from God, functioning apart from Him, and thus acting in opposition to Him. It is the sum total of man's tendencies and desires, which run contrary to God's law. So, in short, brothers and sisters, the flesh means, unsa man? Sin. The simple meaning of the flesh is sin. So, unsa may mga example sa atong sin? Klaro ba? Iwi ko ba? Iwi. Makakuha na rin ang contrast. Anyway, ang mga example sa sin is gluttony. So, unsa may gluttony? Kapalo, napunta ko sa gluttony. Sobraan o kaon, sobraan o inom. So, mga na yung mga example na ito. And then, envy. Ang atong kasina. Makita tas, dili naman, panana. Pero naay uban, makita sa mga silingan. Alam, itong silingan, ipalit lagi. Sikanhan nga TV nga buktot. Kalo mo si TV nga buktot. Ha? Katong karaan baka TV, katong baga kaayo og luyo. Oh. Picture joke pa. Lipot kita-kita. Palit ko na yun. Okay ra mo ka-court. Pero paagi ng kasina, dahil mapalit tayo, lipot na ito. 65-inch LED, Smart TV, 4K pa yun. So, muna yung mga dili maayo kay kasina naman. And then, rough
kasuko, sobraan kasuko. Nakabantay mo karon panahon na mabasa naman ko na ito sa makita naman ko dito kaya naman ko social media. Kadaghanan makakita ta sa social media gasumbagay, gabunalanay, ang uban mapusilanay pa dyan. Nga naman, tungod sa sobrang kasuko. Traffic ra, gibusinahan ra, gi-overtaken ra, nagpusilanay na. So muna ako, at least kita sa Couples for Christ, na tayo mga teaching sa mga anak. At least makabantay na ta, kung maningkamot kita, nadiling ka makabot anak. Then, ako'y last, ang kaulang sa tao. Kanya naanta sa Couples for Christ, at maningkamot kita. Nakita ang mga bana, mag-mantiner na kita sa pag-asawa. Hangtod sa hangtod. Kapag ko pag-asawa, pag-mantiner na pumuloy ng bana. Hangtod sa hangtod. Kung nainindot, ingon na na. Kung nakanindot sa mga ginawa sa Ginoo. O kinara ko pisa lang, kapita ka na sa last back, na ba, pagtanaw ka, hindi ako yung bayaran mo. Kunya, daanan na ito yung una-una, lain na ito yung una-una, kumuna na, hindi na na maayo. Pero kung kita kag-sexy na yung, nagkakalindot sa mga hindi ginawa sa Ginoo. Dahil pagpauli sa inyo, ato sa asawa i-dedicate. Ito inyong nakitaan na sexy. So, kung ay maayong wator. Ayaw sa lain doon. Pwede atong nindot, pero ayaw ng lain. Tinod, muna bitaw na, bitaw mga himang anak ka na, may lak ko, no? Dili dyan na ang asawa. Nadagkanan sa kanang. Sa ako tayo nakita ron sa social media, no? Atong gidala sa hospital, napatay na lang tingalin kong babae. Kay ninglang, puno. Pero dili dito asawa for sure. And then ang ato, pride, then kaning slut. Ano slut? Ulan. Kaya usahay ang good sa unang kadungutang na, you're a slut. Lain ito. You're a slut. Sa ako pang binasaya, mangi? Pero kanin akong slut. Katapulan. Okay. Then, greed. Atong kadalo. Pero sa Couples for Christ, wala naman dagay dalo na ito. Kaya usok naman yung taganing mag-share sa atong triple T. Iskutan man niya triple T. Time, talent, and pressure. Ready? Bisang kung sa kawala na ito, na-adyo tayo pressure. Na-adyo tayo pressure. Bisang pa, nang ko usahay ba nga? Pagkaya ka ito, kami bitaw Bradisa, kami sa first batch, itagaan yung may sakit na leksyon sa Ginoo. Kana ba, di man na imo sakit ka doon, pero kana bang leksyon na kita dyan, maklaro dyan yung mga ipakita dyan is Ginoo, kayo na pa kong Delia. Sister Delia. Dilia? Ito Ito ba buta ka ni probinsya? Buta? Buta. Mabuto siya. Handmade na siya. Oh, handmade na siya, pero buta na Sa siya. likod na mo? Adela. Adela. Si Adela. So bago pa dyan ni Couples for Christ, na-practice ni Diri o choir, niya, ang among kurabuyak, ang among kabat sila ba? Pedro Anita, si Boise, si Ito Volantes, Pachita Volantes. So, mailhan dyan sa tanhay ba na naahan dyan. So, pag-practice piniha, dahil naabot si Adila. Kami katanaw dyan kay Hilong man dyan ang simbahan. Unang makikitanaw niya, doon siya dito sa itong naibultangan o kuliktan. Pa. Kadagkaman.
Lahat to murag nga makita namo nga nahurot jud ang iyang sulod sa iyang panyo, nagiputos niya ba ang iyang kwarta. So kami gatag-awa na ini. Ang wala gani jud, pinangayo ang gani na niya, ihurot man jud gani hatag. Kita ang kadaghanan natong ihatag surplus. Di ba? So munang sa Couples for Christ, brothers and sisters, sulayin ninyo ang 10%. Sulayin na good ninyo ng 10%. Kaya that is the only part in the Bible na niingon ang Ginoo, try me. Sulayin ko ninyo, iuli ang 10%. Kaya gikawatan man siya nato. Kaya gitagaan pag 100% supposed to be ang 10% ato na iuli niya. Pero most of us, let's be honest, wala yung talaghimo. Nakahimo niya na kaniadto sa trabaho pa ko every time hindi na nakasawa. Once you receive my kay ang salary, dito man sa bangko. Kukuhaan din ng 10% kay hindi na ato. So mo kaya ang ikuhaan sa una na yung ngayon hinabang, ay mga kamian, mga na pa. So karon, I would like to encourage you, try. Bisag, imong gamay na ng inyong income, sulayin ninyo ng 10%. Kaya niingon yun ang Lord na to. Once we do that, He will open the floodgates of heaven. So that's the time na atong madawat ang mga grasya. In Galatians chapter 5 verse 19 to 21, it says, the acts of the flesh are obvious. Spiritual immorality, these are more examples of the sin. Impurity and debauchery. Sa may debauchery? Kani ko man, self-explanatory man. What is debauchery? Extreme indulgence in bodily pleasure and especially sexual pleasure, behavior including sex, drugs, alcohol, etc. that is often considered immoral. So sa ato pa ng mga term, addict ka sa sex, addict ka sa alcohol. So my brothers and sisters, with this debauchery, na ako po'y adultery, then we also have witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage. Kaning fits of rage, dakang kung kanang guilty na to ang kamay na kaayo. Samot na ni nata sa Couples for Christ na ang mga pagsulay sa aton ang giingon kanang paduol na gani kas Ginoo pagbantay yung ka kay ang yawa po kasi ko nagsunod-sunod na to. So layon ko yung taana gamay diferensya dayo sikta dayo ta usahay magpadulong ang prayer meeting or prayer meeting mismo nga adlaw so layon yung kaana sa panulay hangtod kung minus po ka of faith minus ka practice ang teachings nato sa Couples for Christ ang mahitabo ninyo pili yun mo maka-attend sa prayer meeting kaya kaaway naman so manay nato pangikayan then deception, faction, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, klaro mga igsoon, brothers and sisters, it is very clear that the flesh is clear obstacle to growth in our Christian life. So, ato yung likayan ng pagpapasala. So how do we overcome sin? We have the first method is the law approach. Balik-balik na nagbasa ko sa English na kayo mo. Murag lisod ng sakton pero sa ito ba Romans 7 chapter 14 verse 19 it says, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do,
For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me. That is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the devil do not want to do. This I keep on doing. So, what? In other words, brothers and sisters, as members of Couples for Christ, pag inta pa namin sa pagpidaan, tunduan na ta, kabahin ko, sayo, o kinsay maayong mga buhaton. Pero, sa atong pagkatawhanon, bisag kay balo pa ta, na kana mo isakto, kani mo isayo, kadaghanan, or na-ading time na unsa may atong buhaton, unsa may atong piligon na buhaton, bisag kay balo pa ta, na kana sayo, katod yung sayo may mabuhat. Manong na ingon anata, tungod kay gasalig ta sa atong pagkakita. So, muna kitagaan ta sa second method, which is to rely upon the transforming power of the Holy Spirit. In Romans chapter 8, verses 3 to 4, it says, for what the law was powerless to do because I was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled. Meet me as who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. So kinahanglan na brothers and sisters, mamusalig jud ta sa Espiritu Santo. Sa atong pagkagamay, although wala pa ta kasabot, tungod kay kitang tanan na amang tay gitawag o sala nga panulundon, munang bunyagan jud ta para mahugasan tong sala nga panulundon. Since gagmay pa ta, wala pa ta kaayo kasabot ato, kita karon diri, all of us are very lucky nga enjoy ta sa Couples for Christ kay naatay talk number 6, di ba? Which what will happen this coming Saturday. So we receive the power of the Holy Spirit. So mo na mura gitawag ko, although dili man pwede bunyagan ng kusog, pero mura na siya atong gihimo nga bunyag ng usog. Kaya nakasabot na ta nga kita nakadawat na di ay sa power of the Holy Spirit. So brothers and sisters, kinahanglan na ato ng i-practice po Diyo. Nga dili kita mga aktor, kadaghanan magod usahay o mga labi na o mga maayong ganit, mga maayong panghitabo. Kita mo ay aktor, di ba? Ato ng paningkamot. Pero ang mga problema na gani, atong ipasangil sa Ginoo. Maingon dahil pagbuot ni sa Ginoo. Pero ang kaayuhan, pagbuot nimo. So, now that we're in Couples for Christ, atong na nangitayan. So, unsay mga solusyon? Unsay solusyon? The solution na dili na ta ang the flesh, malayo na ta sa mga sala, we have the yielding to the Holy Spirit. Sa may ipasabot sa yielding to the Holy Spirit. Yielding to the Holy Spirit means that you give up your own ideas and efforts and put yourself in His hand. You approach Him with an empty hand that is open and ready to serve to receive from Him. It is impossible to grasp one thing
when your hand is holding onto something else. So simple kaayo mga brothers and sisters. Kung ang atong kamot, panangitan na yung hatag nato, kung niya, sige ra dyan tang dakongkong, na siguro dyan tang dili makadawat. So kinahalan dyan tang mo-open sa atong kamot para kung sa ihatag, ato dyan ang madawat. Same with our hearts, brothers and sisters. Kung sigurado ng atong dughan, puno ng atong dughan sa atong pagkamaayo, o sa atong nahibawan, o samot na katong mga bright sa eskwela, dili na musalig kaayo o Ginoo. So, usap mo na siya nga dili na to madawat ang mga grasya sa atong Ginoo. Let us decide to let Jesus be the Lord of every area in our life. Kinahanglan isalin din nato ni Kristo. Unsay atong mga buhaton kay parehas sa share kaniha. Katong na sharing kaniha, that it means all of them, it means that ang Ginoo joy magbuot o unsay mga hitabo nato. Ang Ginoo mo'y mutabang sa atong mga kalisod. And then sa Cocos for Christ CLP, ituduan ko ta in talk number 3 naman na sa oras, talk number 4. Repentance and faith. So, kanina na ta sa Cocos, at hinulsol naman yun ta, nakusog naman yun ta, let us also have faith. Because if we have faith, then transformation will indeed occur in our life. In Romans chapter 8, verse 31 to 32, it says, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things?" In the Bible, Jesus also told us, knock, and the door will be open. Pangayo mo o ihatag. So, atong ma-realize na ihimo sa atong Ginoo na ultimo ang iyang bugtong anak, iya paganing gisakripisyo, gilansang sa krus, nagpakamatay para ra mahugasan ta sa atong mga sala. So brothers and sisters, pray always. Ask the Lord kung sa inyong gikinahanglan. And then accept in your heart na ihatag na niya. But, but, sa may but, kaya balo mo kung sa'y bat ka na, kung mangayo ka, usa ihatag sa Lord. In Matthew chapter 6, verse 33, kung sa'y giingon sa Ginoo, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you." So naade angay sa takuhaton. Dili kay puro na tapangayo. We have to seek first the kingdom of God and His righteousness. We have to follow His commandments before He will give us everything that we ask. Nakagoy uban, balik naman akong pangmatid ng improve. Huwag man dito pagkain. Na ako'y nahinumduman anak na akong pagkumangkot pa. Although sorry ha, wala kang tayo kung dadao ta o yun. Pero hindi ko niya na, kung saan, kumusta mas mama ni mo na ayaw ang ilang hiling-hiling, di ka kung mag-mention o kain. Kumusta man imo mama na ayaw ang ilang hiling-hiling? Diyan, wala kang tipo. Kung niya, sige rin ako ni mo, ipainom o intra o kaniyang mga maintenance. So wala na tipo. Kaya niyo man si prophet pa dito. Niyo man si prophet na ipaundang na. Kung kabalo ba ka na sa tanay daghan na namatay, kay giundang ng ilang mga maintenance, tungod ang inyong prophet, ingon siya nga po nga. Ay, ingon man si prophet ito nga, wala na sila na himo sa mga teaching ni prophet. Kulang sa pagsunod sa mga teaching ni prophet. Mautunan na ingon na sabot lamang. Basta kami,
sa una pa Diyos. Katolik pa Diyos. Kana bitang uban kay mo nga nimbalhin nya nabutan, wala ko. Ay noan. Kaya bisan ako, I'm really pure Catholic. Di ba ako na ang Catholic na Diyoy. Catholic na Diyoy mga saint, di ba? Na may uban ng reliyon, sila na Diyoy. Sila na Diyoy tunoy na saint. But di ako dili ko ano. So long as you have good relationship with God, you have personal relationship with God, you follow His commandments, then maybe, just maybe, di mapunta ka imon na malangin juta. Maybe, just maybe. Pero maningkamot juta sa ato kong faith, then tuo juta na malangin juta. Then maintain an attitude of thankfulness and rejoicing in the midst of personal problems and trials. Kabantay mo sa una, kaning wala pa sa Couples for Christ, na ni problema, na ni pagsulay, sa may tabo. Sus, kusugad ako asli mo, pamalikas. Makadungog pa dyan yung mga silingan, nakusog ka ikang mamalikas. Pero kaning nanjoy na mo Couples to Christ, nanjoy na tas Couples for Christ, unsay atong iingon during prayer meetings. Thank you, Lord, sa mga pagsulay sa mga problema nga naabot sa among kinabuhi. Kay tungod ani na lion ang among pagtuo diha kanimo. So, baso na lang kung maunay naa sa inyong mga kasing-kasing. Rejoicing is an action, an attitude we can pursue regardless of our emotional state. In Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, it says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Brothers and sisters, a word on accepting crosses. So, kinsa may inyong mga crosses sa inyong mga kinabuhi? Baisa. Kanang mga bata may ikon, kanidyo akong asawa mo dyan ay cross sa akong kinabuhi. Then may ikon po ng bata, ikaw ba yung cross ko sa akong kinabuhi? Na ako'y uban na may ikon gani. Naadyo ko'y anak, sa kadaghan akong anak, kaning usam o dyan ay cross. Balisa. Kanya niyon sa Kristo kapalo mong ang Ginoo nga na makitabo na sa atong mga kinabuhi. So, niyon sa ang atong Ginoo. Before you can follow me, you have to carry my cross. Your cross. Carry your cross. Nakahinulog ka. Nanangin na biya ko kanina sa nanangin na kong sister Lord o ni Bradani na ako ni Michelle. Na Michelle na isa na ako once nag-prayer meeting seminar ba ito? Yung siya si Sister Lorna mo ingon siya na sa nanimuha pa niya si Bradani kaya kani si Bradani sa una kanang natural na dyan nagkulitaw ka na adyo tayo pagkamaldito kanang uban gani ninyo na maldito na magyapon. Then na ako'y kaning palaino. Hindi na nato inyong palahoko. Palaino. Buluyakon. So kaning ginikanan manggod, ang ginikanan magtanaw sa ilang mga anak na maunay na minguha. Giingnan dyan siya sa iyang parents nga, day, kung kaning imong pilion, maunay mga hitabo. Kaya kani atong mga ginikanan, gikan na maguna sila dito. Balik na sila, pati na ito. Na kung mag-kiss ko na Couples for Christ, kasugod na tagsiminar, dahil kakanatang naagian, dahil gabalik na ta. Kaning kasi Elpiron, paingon pa na siya dito. So, ang ginikanan ninyo nga o ni mga negative na mahitabo o padayon yung ka ang lakiha. Magtay kay si Sister Cruz. Pingay na dyan siya, Bradani. Kaya
na siya anak, pero mura, mausap naman yung anak ko. Ako at tahon yung anak ko, kay guwapo ko. Asa na ito? Giinan dito siya kabili nga. Attend yung sa akong to, kaya istakin yung kabahat. Ito at ito sa lumagibig. Ingon man si Sister Flor na, bahala kinanak siya, kay guwapo ko. So, yung ipamana na tanawa tuwad karon. O di, tungod sa iyang mga pag-ampo, sa iyang magtuo sa Ginoo, nga mausok yun si Bradani, o ano sa Bradani ko? Butan. Di na mo dito, di na mo, o ino man kami tutay, pero di na mabubuo. Yung sa'yo nabilin, guwapo niya ko. Guwapo na pag-ibig, sakto yun si Flor, sakto yun. So brothers and sisters, do not passively accept problems. Tumuha siya. Ayaw din ka ng mga problema. But instead, you actively declare Jesus' victory over the flesh, over the sin. Exercise God's authority. Kahit sa tinood na tuhod, kaning sala, kung na magundin. Kung na. Hiugasan na ta tungod sa pagpakamatay ni Kristo. Limpyo na ta. So, di na kita maglapok-lapok. Kamu kita doon, ang example, mapuno tag lapo, dahil maligo na ta. Mubalik na punta na itong lapo, di ba dili? O, so, sa atong sala, inanaon ko na to. Kaya balo naman tayo, limpyuhan na tayo ni Lord. So, let us continue to be clean. Set aside all resentments. In Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, it says, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Let me elaborate a little bit about slander. Kaya mo ko ay sige jutaan ng guilt. Kaya nung ko sa first prayer meeting namon kung gahandol ni among household, kami kinadataan na ang member sa among household sila Brad P. Rubio o akong maestra sa high school si Ma'am Tita Rubio, si Mayor Baltasar Salma o kanyang asawa, si Cindy Torres, si Bali o si Victor, dahil napay si Pabi, si Lozano, so kami may pero meeting na ako primero, pagbukan ginul, yung po isikrito, yung po ni Sister Tita, Brad, inamide ang prayer meeting. Ano naman, Brad? Ano naman, Sister? Siya. Dapat manglipak pa. Magkarelate mo? Relate kita. Dapat manglipak. Kung sige na, Sister, sige na. Ipasagdan ka dyan mo. Kay first prayer meeting, pamanggunin nato. Pero sa second prayer meeting, ako na lang mo insert. Anak ko insert na talk about slander, about taming the tongue. So, kanang taming the tongue, nakahuman mo, anak, nakati mo taming the tongue. Kinsay nakaagi sa taming the tongue, please raise your right hand. Wala pa mo. Bo, ayun to, wala pa sila taming the tongue. So, kanang taming the tongue, ang i-focus yung anak, kanang yung word slander. Kaya if we talk about slander, legally speaking, ikihamang ka og slander kung pasakad na kagyaw-yaw na wala kay proof sa imong ipangyaw-yaw. Kadaghanan kanang mga negatiba, pagdaot sa usa ka tawo, kunya wala kay proof ana imong mga gipanulti na nakadaot niya, kana pwede kang kiha og slander. Na kana naman yung slander, kung mapriso ka ana, that is 4 months and 1 day to 2 years and 4 months. So, ato ka priso ana.
kung makakuha ka ng slander. But, in the eyes of God, biblically speaking, kung mag-ingot ka na slander, in the Bible, it means, bisan unsa pa katinuod ng inyong istorya anang tawhana kung kanang tinuora nakadaot sa iyang dignidad o reputasyon, slander. So, kanang malitis, kaya yun na sa permitting. You know, depende na dahil kamantay. Pero once you know the difference between the legal slander and the biblical slander, kapatay ka. Permitting ninyo, ano po? Ngunit kayo, siguro po, ano mo na? Wops! Ay pa! Mura, slander na sana. Slander na. Ako din, sa pag-permitting ni kaniato, bisa kaniato pa, lain o horror. Ako dahil yung wop, mura, ay pa. Mura, yung slander na sana. And ako mo na tokpot. So at least kapalo ko. So muna akong ikaya ng brothers and sisters. Then kita, we're so lucky. Kailangan natin support. We are already part of the Christian community called Couples for Christ. Nakakataan ng community. So Couples for Christ is an important source of peace, healing, sa pamilya. So at this moment, brothers and sisters, allow me to welcome my beautiful, supportive ex-girlfriend, Mitzi Gonzalez Ancon. Mag-share siya sa iyong life sa Couples for Christ. Beautiful. Beautiful is not only here, it's also inside the house. Yes. So, Padola. tingnan lang mo po ko. Padola. First of all, kanang pagsugod na mo sa Couples for Christ. You were very young then. Kaya namin niya kaya 22 years old. Sabi sa iyo, pero ako kung magbasol kay one time, may kung ako magbasol kay ako parang ito second baby na ko, 6 years, bakit 6 years ng dapat naman. Pagkahuman si Audi kay kabayan, niya kay Giyautusan mo kong Dr. Joe, bayad si Audi, at akong anak na si Pisan, kita naman ang dako kay talo. Daanan ka ikong din, talikot si Pipa. Ano ito? Sir, naman na yung asawa. Ako nag-anak. Ha? Nag-anak ka kag-iyan ka ba? O ako magpasok ako pagkasayo kayo lang ninyo. Kaya eskwela ko siya. Anyway, ako nagtrabaho. So, kapag atin na lang sa Couples for Christ, nasayot na tayo, not tayo, kanang relationship sa husband and wife. Marami kong mas daghan kaistanan ang mga struggles. Kayo sa sultikan pas mga katikulan. Dagko na mo, gahit na mo mga bubong ng kita. Nag-away magali ng pagkaya kikaon, musokol magali ko sa inahan ng mga pagkuha. How much more? Hindi ka nang tawala ka kung correct. Kaya nakita ni October, kita sa reform na binahin. Abot na ang mabugan ng puto. Ang pagkaya, sila ko, ako siya hindi naggabi, ako hindi na, ano nalayan ko ni mo? So, so daga kami struggles, and you know what? Ako at yun, kay una sa tanong ngayon dahil ko, isa mga nagasumbong ako. Gawa sa ibuya ko. Kaya maingon yun ko, ma'am, ikaw yung nagkainom ini ma. Kaya na, ito ko, paano yung isang labara yung tawanan. Pero ako may napili. Ano mo po kung hindi na dahil yun? Ano mo po gagawa ko naman tapos sa eskwela? Oo. Pagkakuman, o, niya. Oy, chismis na nga. Uy, ako na siya sa mga atin. Uy! Ako na ako. Slander ka ha, slander. Ay, ako auntie, palihan ako nila. I mean, caters ka sa mama.
ka ito, kaya ikaw, dahil ko na ko. So, ibutan ta sa relationship na mo. Sige, good me, that kind of struggle. Kaya nga no, muna kayo kung mga dito, mga nakisan, kung sa bayi, number one siya. Number one siya. Kung kuha pa niya siya, suma kong loudly. Alam mo? Loudly mo. Oo, wala mo. Di mo na ko sa inyo po. Ako mga pagkakangkot yung mga sipat puro mga sinawag. Kung ano po pala nagawin po na niya? Minus po na siya na mo. Di ko pala na to. Kung puro kayo may, ikaw po sa, hindi mo, ikaw pa na muna na. Si Papa, yan na mo. Muoy, uso. Mga to, ang mga istorya, o sa may istorya, ako hilong ako. You know what? Problema na mo out there, especially kamaling, anak. Never! But yung ako musulti sa akong parents, hindi ko musulti sa akong brothers or sisters. Tama ko akong brother, kaya protective kayo. Ako gawas, pagkilado. Hindi ko na yan. You know what? Hindi ko na yan. Ilang respect yung out there. Madaing. Gawas, kung di mo na kayo, makipuglag na po, kaya ako yung bubahan o sa iyo. Pero wala ko, hindi ko kayo. You know what? Ako tingin si Ginoo, Lord, Mama Mary, ikaw na di makakama. You know, and I know, kung sa iyo plano mo sa pamilya na magpadakot ng mga anak na mayo, at then mayo ko ang relasyon. Kaya ba dyan ay one? So, number one is commitment, which is para na ko kami mga matanong. I don't know. Wala na po sa pan. Wala na gamay na kayo ng commitment. Gamay na si Kilron, bulang ka. Oh. So, ako, isang sakit, wala. Hatag chance. So, ako is Diyos. Ako po me with my brothers and sisters na mo na support. Kaya kani ato sa among pagpapo kami, namin gitawag ko mirroring. Laki, maglain po nila, bayi, maglain po nila. So, at least ikaw ang asawa, makakupat kung maglain siya ng mga sinapot, kaya istorya. So, kung sa'yo ang istorya, ano masutin, may istorya sa bana o sa asawa, naman yung problema nila. So, at least, asawa ko, so tinako, kung sa'yo, mga bana, ang bana ko, so tinako sila, muna yung anak, so dako, kaya sa lagi katabang, samot na good number one is prayer. Kung naarag yung kay pagtuon, nabi na si Espiritu Santo, Lord, guide us kay Jesus. Manay iyon pa sa akong may panig na. I was in my room. I'm sorry, I don't have anything. That is not my room. That is God's room. I don't have anything. Oh, niya pa. Walay ako. So, ikaw magpapag yun, walay ako ang pero, kining pamilya, ako dulit hindi mo, Lord, kung sa Diyos, ayun, muna yung mga, sa ako, mga bagong, mga, nakay mga batang may naging ko, kung asawa, I don't know, para na ko, kung asawa magbinuang, yabo ang pamilya. Bisa pag magbinuang ng lalaki kayo, kamangkong mga usahay, magsala sila, gusto sila ko sa iyo ang madayon, para makita pa, computer ba na, dili, o, mga ilang gusto, kami, I don't know, but, para na ko, asawa din mo ulit. Kung ko'y magdalas ka ayaw o kuan ka ng balik sa pamilya. Tadyo mo pagdala. Gawas o muna hindi mo naman mo ang bahin mo yung magbinuan. Wala. Sorry na. Kung hindi ka na 100%, wala 90% anak, yago din ang pamilya. Lamig na dito sa isa rin natas community with kanang support of our brothers and sisters, nakakatubay, we have household meetings, sa unas-unan, alas po si Steve, ko ba ako, tapos sumamod si Papa, anak, kanang dito, sama na, ulit ka I mean,
na household nila. Pakusa na po sila magpapal na. Ang mga anak, pakusa na. Sige ko po sa away. Whereas, na ay, dito, tawag din sila. Kasi may gano'n. So, muabot na din para pareha na mga idara na yun na o sa pagka nakatahan na may Diyos community, labi ka good. Kasi akong pasensya, parang automatic na ba? Mag-away mo na kagawin ka. Parang, wala yun, gawin niya nga, malimili mo na, wala tayo, okay na. Wala. Ready ko, ayun na. Okay, ako din ako na. Pamilya, ako mga nadating ko na sa kuwan sa Ginoo. If Christ is in the center of our married life, nothing can go wrong. No other than that. Sabot na nung matandang na. So, maura to mga brothers and sisters. Salamat na, mawalan ng palabihin. Itaw sa tinuod na yun, tinuod na. Kanang, kamo naman din mo inyong mga experiences. Kaning sa community, usahay magkadungog ng mga utang alas, kuan, wala na natin kung fair meeting, kay gaaway, then usahay, kaya mo na niya kung gabulang si kuan. Kami, o mauna inyong experience, gamay lang ang kaayo sa amo. Gamay lang dyan na sa amo. Pero sa ikiingunan ng sister wife na kamod yung mga asawa. My dear sisters, kamod yung mga asawa. So, ay magdala. Kay kaning mga laki, puwera sa mga uban na butan dyan. Talaksa na dyan bana na wala kasulay pamay. Oy, dili ka na. Sorry to say. Kaya ako, itang sa una, niingon ko ba, kaning di ka na ako elaborate yung maayos. Niingon ko nga, sa ako ko nakita, so niingon ko nga, kaning tao nga nabutan dyan kaayo. Kaya balo mo, unsay ito ba sa akong istoryahan? Iko na kong giingnan, siguro ka? Unsay pasabot? Sa ako pa, nakabalo siya, manalo to say something. So, kung tayo giingon ng Nietzsche na, kamong mga babae, kamong dyan magdala. Kaya kanimang kong lalaki, dali naman kong yung matintal. Dahil at least karon with couples for Christ, sa ako ng giingon, we are blessed and we are lucky. Kay dili na tama, palihanin sa uban sa gawas ba? Kay sa una ko no, ang puso sa una, kaning mga siman, ang tawag si manlulok ko man. Karon daghan naman ko nung sige giloko. Mga siman na, ang lalaki naman tawag giloko sa wife. Kay paglargas sa siman, naman ko ilain. Kay kanito ubang mga lalaki, puwiras mga maayo, dili man trabaho sa gawas. Mag-atang na sa mga asawa sa nagtrabaho sa gawas. Naanan titinodan. Mandunay daghan na naroon, kasuloy-suloy. Dili man trabaho sa gawas, kay mag-atang na sa mga asawa sa nagtrabaho sa gawas. So, in conclusion, brothers and sisters, we can overcome the sin as we live more and more God's life in us. Let us, ayaw din nato kanang personal relationship with God. Sa Couples for Christ, ituluan ng tama, dili kong mga, kabalo mo, ang tawag kong canned prayers. Nanta, sa Katoliko na ang duterte, kadagkan ko mga pangadji, pero during your, di man na siya sa'yo, pero during your prayer time, talk to God. Ayaw itong mga memorize ang mga prayers. Anong pardon mo? Gusto niya Diyos Ginoo kung sa iyo. Mga gibati, kung sa iyo mga gustong pangayoon. Because God has given us CFC
to be strong support in our growth also. So, kaning sagay mo na minchi, kaning atong Couples for Christ community, ang inyong mga households, dako dyan kaayo na siya o tatabang sa atong relationship as husbands and wives. Mangutana ko, kanang kamo sa inyong prayer meeting, nakasulay mo o separate prayer meeting? Ha? Kita ito may wala pa. Ako ba? Bago pa man mo, okay. Pero, bago ka mo, anak. Kaya kanin sa inyo ron, dali mo, katulog ko na mag-review pa mo sa CLP. Anyway, abot ka mo, anak. Dahil separate, may magunang separate prayer meeting, samot na rin yung mga batan ko. Kaya kamo mga babae, separate ko, magka-istorya na yung maayo sa inyong mga experiences. Ang mga laki po, magka-istorya po sila ng maayo sa ilang mga experiences. Oo, so mo na i-ikuha na ito. Maayo yun na nata sa Couples for Christ. So, okay? So, muna tayo mga importante kabahin sa the flesh. So, may I request everybody to stand, please? Please stand and bow your heads. Allow me to bless you from Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who called you is faithful, and He will do it. Amen. Thank you, brothers and sisters, and may God be praised.